Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, meron tayong special guest na student, graduating student from Conestoga College. Let's all welcome Sandra! Hi! Yun, Sandra. So, introduce muna yung sarili mo, like where in Philippines are you from? And then, currently, saan ka nag-aaral? Yun muna. Okay. Hello. Hi, Chi. Hi, everyone. I am Sandra. I'm from Davao City. So, I'm currently enrolled in Conestoga College in DTK or Downtown Kitchener Campus. So, I'm taking up business, international business, specializing customer service and retail management. Ayun. And how long ka na dito sa Canada? When kayo nag-start? When ka nag-start mag-study? And then, how long yung duration ng studies mo? Okay. So, dumating kami dito like last December 15 of 2022. And then, yung studies ko is a 2-year diploma. Yeah. And then, ano naman yung like compelling reason ng pagpunta nyo dito sa Canada? Our main reason really is to become permanent resident. Aside from the fact that student visa is the easiest way to enter Canada. But ang main purpose kasi namin is to build a family here in Canada ni Nico, because we can see na if we will start a family, we want it na parang secure, safe, and when it comes to education for our future children, and also like kung anong gusto namin nakalakhan nila, mamulatan nila na life in the future. So, feeling ko ito yung pinaka-best na maibigay namin as a future parents to our future children. Number one kasi, yung knowledge namin about Canada when we are still in the Philippines is about healthcare and most especially din sa education. So, dun kasi kami nag-focus. Kasi if ever we will invest something big for our future family, it must be education and healthcare. So, yeah, that's why we chose Canada. And then, paano nyo naman naisipan na sa Conestoga College kayo ikaw mag-aral? Like for example, ang dami-daming schools sa Canada na specific, parang designated learning institution for international students. Pero bakit Conestoga College? Okay. Actually, ang dami namin pinagpilian. And Conestoga is not one of the choices na ibinigay sa amin ng agency. Kasi nag-agency kami sa Pilipinas. Hindi kami nag-DIY because we wanted to make it sure for the first time. Tapos, yun nga, hindi siya kasali sa choices na ibinigay sa amin. More likely, ang binigay sa amin is sa BC. Sa BC at saka sa Alberta. And then, wala kaming kakilala doon. Meron kaming kakilala sa BC, pero parang hindi nila kami maa-adapt. So, naghanap kami kung saan na lugar, kung saan mayroon kaming kakilala na pwede kami i-adapt, na pwede namin materhan. And from there, ito nga, Kitchener. And then, doon kami nag-ask ng opinion if what's the best school in Kitchener. And then, yung kakilala ko, which is my friend, my office mate before sa Davao City, doon din siya graduate, which is sa Conestoga. Kaya we opted to choose Conestoga. Yeah. Kasi dahil may kakilala kayo and then may nag-try na kakilala mo dito sa Conestoga College. And then, ano naman yung mga like adjustments nyo? Like, especially, di ba, sa Philippines, nag-work ka. Like, ano pala yung work mo sa Philippines? Pwede mong ikwento ulit. Like, ano yung naging adjustment mo from working full-time and then to studying again? Yeah, thank you for... Actually, it's really a big challenge for me. Kasi nga, I've been working for like 10 to 11 years. Nag-work ako sa isang bank sa Philippines for almost 7 years. And before working in a bank, nag-work ako as human resource for almost 4 years din sa isang retail company. And then, so wala akong walang gap
From the after graduation, 2 months lang, work agad for 4 years. And then, after resigning for a week, the transition sa work sa bank for 7 years. And then, after that, yun, nag-stop na ako nag-work. And then, parang kinondisyon ko yung self ko na, ala, mag-study na ako. Mag-aaral pala ako. Tapos, yun pa yung mentality na, di ba sa Pilipinas, parang, ito lang pala yung grade na need ng Canada. Ay, parang mga ganon. Ito lang ba? Bakit? Parang ganon. Kayang-kaya ko to. Pero, iba pala, yung parang, oh wait, pag start ng klase, actually, I am very excited because feeling ko, it's like an opportunity for me. It's like a new opportunity open for me na parang may chance na parang tataas, parang may magigain ako something from this. Na out of working for how many years, then I will stop. Then yun, mag-aaral. But then again, na-shock ako. Shock? Super shock. Kasi iba pala yung schooling dito. Like, it's hard. Kasi it's, yung parang totoong pag-aaral. yung parang assignments. Yeah. Dito lang ako naka-experience na natutulog ako ng 1 a.m., 2 a.m. just to finish my assignments, finish my projects, study for quizzes, study for exams. Yung parang, sabi ko, bakit ko ba ito bakit ko ba ito pinasukan ulit? Hindi ko alam kung nagsisi ba or what, pero nandito na eh. So, kailangan ko siyang maitawid. Yung parang ganun din. I've been thinking na sana nag-work na lang or something ganun. Sana ganito na lang. Yung parang ganun. It's really hard transition from being an employee, going to a student again. And then, ang mahirap pa is I don't have work for a couple of months. I think it's 4 to 6 months, I think, na wala talaga akong work. Kasi purely estudyante lang ako. And then, kahit purely estudyante ako noon, parang nahihirapan pa rin ako to juggle my subjects because I have, I think, 7 to 8 subjects on that time. First semester? Yeah, first semester lang yon. And then, na-shock ako, yun nga, puro English pa. Wala akong may Filipino, but yun nga, out of 35 students, 2 lang kami Pinoy. And then, thank God, Bisaya din siya. So, nabibisaya kami. Pero pag nasa klase ka, yung parang may question ka, may tanong ka sa teacher mo, may tanong ka sa classmates mo, but you cannot ask because, oh my God, I need to translate everything to English. Yung parang, oh my God. Yun yung parang changes, yung challenges na nanarasan ko as a new student after sometime like after 10 to 11 years of working. Yeah. So, next naman na question natin, ano yung mga challenges as an international student dito sa Canada? I mean, you've given like yung sa studies mo, like nahirapan ka, the transition and everything, but you've mentioned about like finding work. Yeah. So, ano naman yung challenge sa paghahanap ng like part-time work dito sa Canada as international student? Actually, iba yung naging expectation namin eh. Kasi ang sinabi sa amin doon sa Pilipinas, ng agency namin, that it's really, mabilis lang daw makanap ng part-time job. But no, this is based on my experience. It is really not that easy to find a part-time job. Kahit part-time lang yun. And then, doon nga ako na parang sabi ko, walang bearing. Yung parang feeling ko, bakit walang bearing yung 10 years of work experience ko sa Pilipinas pagdating dito? It's really challenging for me because we are really, as international student, we are really challenged when it comes to financial. Kasi alam naman natin when it comes to tuition fees, tapos may iba pang fees na binabayaran, bus pass pa, yung mga ganon, mga fare, may mga then syempre nagre-rent din dito. So we are really that challenge when it comes to financial. Kaya when finding a job, yung naghanap talaga ako, like pumunta ako bawat store physically, handling my resume, hard copies resume, and then when you start to give your resume, sinasabi ng iba doon, like the manager, supervisor, oh no, we're not hiring as of now. Kasi dumating kami winter.
And winter season is really not like hiring people. It's like parang stop yung hiring nila. And then sinasabi, oh, no, we're not hiring this. Ilang store na lalakad ka pa ng ilang kilometro kasi sayang yung bus pass, sayang yung pamasahe. So, it's really hard finding a job, but we are blessed because yung kasama namin sa bahay, which is yung friend ko na nag-recommend din ng Conestoga. Dati siyang cashier na isa sa retail stores dito. Nag-try lang siya, nag-ask, kasi nag-resign na siya matagal eh. And then nakita niya na super frustrated ako kasi yun nga, may degree ako sa Pilipinas. Tapos, I have this kind of experience na hindi lang siya 1 to 2 years, hindi din ako fresh graduate. Yung parang ganun, yung parang tas natingin mo sa sarili mo, pero pagdating nito, oh my goodness, bakit ganito yung nangyayari? Kaya, it's really hard. And then, yun nga, buti na lang yung supervisor niya before, nag-reply sa kanya. Sabi niya, let's try. I'll give my resume daw sa kanya. So, binigay ko yung resume through email. And then, kinabukasan tumawag. Sabi ko, oh my God, ito naman yung Lord. Then, I've landed a job which is a cashiering job. So, cashier. Actually, maniwala ka o hindi, cashier is my dream job. Kahit sa Pilipinas pa. Sabi nga nila, ang weirdo ng dream job ko. But, yun, natupad na din ang job ko sa Canada. Sa Canada pa, which is to become a cashier. So, yun. Nakanap ko ng cashier. Up until now, nandun pa rin ako sa part-time job. As a part-timer. Yun yung job ko ngayon as a international student. Regarding about sa part-time work, like at first kasi you've mentioned na banker ka sa Philippines, naghanap ka ba na related dun sa experience mo? Or naging open ka sa any possibility of any work dito sa Canada? Actually, yes, I did. Kasi nga, yun nga, yung isip natin, graduate ako sa Pilipinas, may degree ako, banker ako for how many years. So, naghanap talaga ako ng job that is really aligned with my previous job sa Pilipinas. But then again, I've got rejection after rejection after rejection because sinasabi nila, I am an international student and I cannot work full-time. Tapos sinasabi ko nga, no, I can work full-time kasi nung time na yon nilift yung restrictions. Nilift yung restrictions for international students na pwedeng mag-work up to 40 hours. So, sinabi ko yon. Pero para sa kanila, parang no, hesitant sila kasi nga international student. Tapos, feeling ko din, parang may mismatching kasi yung experience. Baka feeling ko lang din to na hindi mag-match yung skills or hindi mag-match yung aking experience sa hinahanap din nila dito. Which is up until now, question ko pa rin yun sa isip ko. What if graduate na ako? Di pa ba rin yung mga ganon? Hanggang sa umabot na yun nga, 1 month wala pang work, 2 months, 3 months, 4 months. Yung parang ganon, ay hindi na to pwede. Yung parang sa isip ko, kahit ano na lang. Kahit anong trabaho na lang. Doon nga ako napaisip na, oo nga no, pag naka-abroad ka na, hindi pwede mapili ka sa work. Yung parang, if ever may opportunity, go grab. Kasi may kailangan ka kasi, which is may nahaboy ka, which is para sa amin yung money. Kasi kailangan namin yun, tuition fee, yung mga gano'n. And then, nagka-share ako, then after 2 months, may nakapagsabi din sa akin na may naghahanap ng housekeeper sa isang hotel sa Cambridge. So sabi ko, i-grab ko na din to kasi pwede palang full-time. So I grab it. Naging housekeeper din ako. So, dalawa yung part-time? Dalawa yung part-time ko last year. But, nag-give up ako sa housekeeping kasi di kaya ng katawan ko. It's like, grabe. Wala akong masabi na word, pero grabe yung pagiging housekeeper. Yung first time mo na linisan lahat, yung parang gano'n. So, siguro nag-last lang ako for 6 months. Kasi, actually, wala akong plan to resign. Kasi magandang kita sa housekeeping. And then, mabait yung manager ko kasi she will give me full hours. As in, full hours talaga, like 32 to 40 hours. Tapos, yung cashiering kasi hindi. Like, ang binibigay sa akin, like 5 to 10 hours per week lang. So, hindi pa rin siya nakakatulong, pero thank God, meron pa rin cashiering.
Pero grabe, bugbog yung katawan ko for housekeeping. Yung wala ka ng time na mag-focus sa klase. Kasi parang gusto mo na lang matulog, magpahinga. Kaya nag-give up ko siya kasi din nagkasakit ako for I think 3 weeks. Wala talagang hindi ako gumagaling. Kahit nag-antibiotic na and all. Tapos yun yung sabi ni Nico sa akin, my husband, na I think wag mo ipagpalit yung katawan mo sa pera. Yung parang ganun. Kasi diba Sige, sabi mo parang 16 rooms yung kini-clean mo per day? Yeah. Minimum yun. 16. 16 rooms per day. Tapos pag busy pa, umabot yun ng 22. Tapos binibilang ko nga, paano ko ba yung nagawa before? Kasi 8 hours lang kasi yung work ko. 7:30 in the morning hanggang 4:30 ng hapon. Pero believe it or not, napaisip ako, oo nga, natatapos ko yun. 16 to 22 rooms. Kaya nga siguro parang bugbog yung katawan mo. Kasi linisan mo naman ba yung 16 to 22 rooms. So, it's really hard. It's really, really hard na parang you are doing your schoolwork at the same time doing that kind of job. Yeah. So, yeah, thank you, Sandra, for sharing your experience. So, marami rin kasi tayong international students na nagpa-part-time work at the same time, full-time students. So, mahirap talaga yung pagsabayin yung work and then studies. Yeah. But yun, kakayanin natin lahat. Kaya natin to. Diba? Mga Pinoy tayo eh. Okay, so it's talking about like cultural differences naman between like Canada and then Philippines. So, ano yung mga nakita mong like, pagdating mo sa Canada na, iba pala yung ano nila dito, like ways of doing things. So, ano yung mga cultural differences na napansin mo? First, cultural differences na talagang napapansin ko, first is time. Pag sinabing 8 talaga, yung parang, oh my God, bawal pala Pilipinas. Yung parang, kasi yung, na-try ko yan sa school, first school. Kasi sabi ng teacher ko, you should be here at 8 because I'll start the quiz at 8. And if ever you're late, at least 5 minutes, di ka na pwede mag-quiz. Yung parang, huh? Yung parang sa Pilipinas kasi, wala pa ba yung iba? Sintayin mo na natin. Yung parang umabot na 8:30. Siyempre, malayo pa yung bahay namin before sa school. Tapos may times na nililate yung bus. Hindi naman masyadong late na late, pero kasi 3 bus yung sinasakyan ko. So kung malate lang yung isang bus, tapos hindi ako nakadating sa isang bus na on time, so parang malilate na talaga ako. So yun, nangyari yun sa akin. And then yun, hindi ako naka-take ng quiz. Pero sinabi ko naman sa professor ko na I'm taking the bus and the bus is late, yung parang so kaya na-consider. Yun yung number 1 dito. Pag sinabing, tapos yun pa, pag sinabing, okay, we will have a like meeting sa ano naman, sa work. We will have a short meeting from 8:30 to 9. Natatapos talaga ng 9. yung start ng 8:30, natatapos talaga siya. Yung parang, grabe sila when it comes to time. Yung parang super particular nila sa time. Yung parang tayong Pinoy, hindi pa yan magsistart. Yung, mamaya pa yan, yung mga ganon. So, yung parang, okay, wala na pa talaga ako sa Pilipinas. And then next is, yung grabe ka-open yung mga tao dito, lalo na yung mga puti. When, parang, if ever may gusto silang sabihin sa'yo, or, very direct, yeah, expressive. yes, exactly. Expressive sila, and then, pag may makita sila sa'yo, sinasabi nila agad sa'yo. Yung parang, hindi na nila huy, alam mo, yung walang ganyan. Wala silang, I think wala silang time na mag-gossip or something like, kasi sabihin nila sa iba, hindi sila marites. Yung parang, kasi sabihin nila sa iba, sa'yo talaga nila sinasabi, you know what you did earlier, parang kinokorek ka nila. Tapos, ang kagandahan pa nito, if may ginawa kang pleasing or maganda, or like a comment, ina-appreciate ka nila, which is parang, yung parang nakikita din yung effort mo. For example, hindi ko naman sinasabi na cashier lang ako. Hindi, no. Yung parang, kahit on little things, like, tinulungan mo lang sila mag-bag, or like yung supervisor ko, nakita niya na nilinis mo lang yung parang portion, na parang hindi mo naman yung trabaho mo mag-cashier lang, tapos linisin mo lang yung
area mo. Pero pag nilinis mo yung ibang area, na-appreciate ka nila, yung parang, oh, you don't have to do that, but we really appreciate you by doing that. Yung parang gano'n, yung parang na-lift na din yung, ang iyong sarili. Yung parang, yun yung main na nakita kong culture difference natin. Which is, I think, is good. Kasi nga, you know, kung ano yung mga bagay na i-correct mo. Ano yung bagay na parang strength mo din. And then, matuto ka din maging disiplinado when it comes to your time. So, yun. Yun. Thank you for sharing. Para sa mga international students natin na gustong pumunta dito sa Canada, so yun yung mga observation ni Sandra dito sa Canada. And ito naman, Sandra, since may mga viewers tayo na gustong maging international student dito sa Canada, would you recommend, like sa panahon ngayon, when it comes to immigration processes and everything, and also, of course, sa pagtaas ng tuition fee, would you still recommend coming here sa Canada as international students as their pathway? Honestly speaking, for me, I will not say no. I will not also say yes. But for me, it depends. Kasi yun nga, it depends on your purpose. Kung bakit kayo pupunta ng Canada. It's not na, uso ngayon na pumunta. Kasi naghihirap na kami sa Pilipinas. Punta kami Canada. Think about it. Not twice, thrice, but think multiple times. Kasi kami ni Nico, hindi namin to inisip ng ano lang naisip lang namin agad-agad. We planned this for 2 years. Yung parang gano'n. And then, nilet lang namin for 2 years kung may magbago ba sa plan namin. If ever may mga changes or ayaw na ba namin, change of heart, yung mga gano'n. But within that 2 years of preparation, yung parang gusto talaga namin, whatever happens, kung anong challenges na maranasan namin pagdating ng Canada, we will see to it na kakayanin namin. Kasi we chose this path. Yung parang gano'n. Yun nga yung sabi na, ang daming changes when it comes to IRCC policies. Tumataas yung tuition fees. Yung parang, di ba, restrictions. Hindi na malingid sa kaalaman na kung sino mo yung gustong pumunta to PR talaga yung parang goal, main goal. And then nakikita natin, and I will also recommend yung gustong pumunta dito sa Canada to really research. Do not depend on your agencies. Do not depend on your friends na yung mga sinasabi ng friends nyo, sinasabi ni ganito, nakikita ko sa Facebook, nakita ko, no. Pwede nyo yung kunin as references, pero you should also research on your own. Kasi may mga bagay na pag may nabasa tayo, ganito pala, may mas ma-discover pa tayo which will help us na pagdating din natin dito sa Canada. And I really commend my husband with that. Kasi nga, grabe siya magbasa ng mga bagay-bagay. Ako hindi masyado. Yung parang nagre-rely sa kanya. Yung parang nakikinig din ako sa Facebook University, TikTok University, yung gano'n. Pero para sa kanya, mas alam niya kasi nagbabasa siya. Yung binabasa niya, parang totoo talaga kasi based siya sa IRCC website, based siya doon talaga sa news, yung mga gano'n. Dagdag kaalaman na din. Kasi yun yung sabi nila na dapat may alam ka din. Na hindi lang sabay sa uso, sunod sa uso. Kaya nga, if you really wanted to go here as a student, think a million times. Kasi when it comes to money, number one is money. Yun nga, kasi ang daming nagtatanong sa amin ng mga friends namin, uy, punta na kami dyan, may pan-tuition kami, 1 sem. No! Yun yung sinasabi namin, ilan bang years yung diploma mo? Sinasabi nila 2 years. Then, prepare for 2 years tuition. Dapat pagdating mo dito, prepare for 2 years. Huwag mo asahan na 1 sem lang, tapos dito mo na buuin yung tuition mo for the rest of the term. No. Sa buhay ngayon dito, no. Yun talaga sinasabi namin na, no, hanggat kaya mong buuin ang pagbayad ng tuition mo for 2 years before coming here really sa Canada, do it. Para wala ka nang iisipin mo lang kung anong kakainin mo. Yun na lang, saan ka titira, anong kakainin mo, yun na lang yung iisipin mo. Kaya yun, always go back to your purpose.
para wala kang pagsisihan in the end. Yun. Thank you, Sandra, for sharing your experiences. Ito naman, Sandra, ano yung like plans mo? Like since you will be graduating in few months, ano yung plans mo after graduation? My plans really is to find a full-time job. Yan yung ano ko. Ang course ko ngayon is Business International Business. Tapos, pero may specialization ako in terms of customer service and retail management. And I try to focus myself on finding a full-time job, which is very hard to grasp yung mga pag-a-apply ngayon. Kasi nga, nahihirapan na nga ako mag-apply ng part-time. Sabi ko nga sa sarili ko, oh my God, ito na naman challenge paghahanap ng trabaho. And then, actually, nagsistart na ako ngayon to send my resumes. Kasi, yun din yung difference. Kasi sa Pilipinas, when you have a resume, yun na yun. Isasubmit mo yun lahat kahit kanina. Pero dito, kung ano yung gusto mo na job title, dapat iti-tailor fit mo yun sa resume mo. Customize mo. If ever you wanted to apply for 4 different positions, you will create 4 different resumes according sa positions, according sa job description, which is really time-consuming. It's really hard to do. Mag-customize pa lang, iti-tailor fit mo. Yun yung parang sasabog na yung utak mo. And then, pag-send mo, parang may AI generated siya, bumabalik agad. I'm so sorry to tell you, yung parang, hula man lang 5 minutes. yung parang sabi ko nga kay Nico, parang naman ako nasasaktan nito. Yung parang, pero, kasi accepted mo na yun. Kasi AI generated. Parang walang time yung mga tao dito na basahin na lang yung resume mo. Sige, consider natin. Hindi eh. Yung parang may technique talaga. And for me, that's one of my focus now. Kasi I really need to have a job, full-time job. Kasi nga, nape-pressure ako to file like visa extension for Nico, for my spouse. Kasi I need to have a full-time job para ma-extend din yung kanyang work permit. Kasi may nagsabi sa amin na mabilis lang daw ma-extend yung kanyang work permit if I have a full-time job. Which is so pressure kasi mag-e-end na ang mag-e-end na ang kanyang work permit by November. Ako, wala naman akong problema kasi eligible talaga ako to have a work permit after school, 'di ba? Yeah. May work ako, wala, okay lang 'yon. Like maintain status. Pero yung dependent ko, which is yung husband ko, yun yung alanganin na dapat I must have a full-time job or at least a job para lang ma-extend yung kanyang work permit. Kagaya ng sa akin. So, I need to focus on finding a full-time job as of now. Ano yung like pwede mong maibigay na tips, based from your 2 years experience dito sa Canada, sa ating mga aspiring international students. So, you've given tips about the resume and everything, but when it comes to maybe yung day-to-day life dito sa Canada, and then ano yung may expect nila pagdating dito sa Canada, what would be your suggestions or tips to them? Tips? Siguro may tips. Okay, first is sa mga nagbabalak na maging international student or kahit pumunta dito to live here in Canada, I would suggest na wag mo na, yung parang expect less. Para hindi ka masyadong ma-frustrate, para hindi ka din ma-prone sa depression. Yung parang gano'n. Kasi minsan, yun nga, pag galing tayong Pilipinas at saka established na tayo doon, we really expect na pagdating din natin dito sa Canada, kahit saan bansa, sa ibang bansa, na maintain pa rin yung status natin. Which is no. Kasi iba yung level din ng ano nila dito eh. Parang iba din yung level na gusto nila when it comes to their worker, when it comes to their people na kinukuha. So expect less and do more. Yung parang you research, again, you read a lot. You research talaga. Number 1, yun, nakakatulong talaga yun sa'yo. Kasi, ang buhay dito is really hindi madali. Yung parang, pag wala kang pera, wala ka talagang makain literal. Yung parang hindi tulad sa Pilipinas, kahit wala akong pera, okay lang kasi,
yung mama ko, puntahan ko lang yung mama ko, or punta lang, di ba? Yung parang may ano lang, malunggay sa gilid ng bahay. May makakain ka talaga. Pero dito wala. Yung parang you really need to work hard. You really need to set aside your pride. And hindi ka dapat mamili. Like, whatever opportunity na will come to your life, then grab it. And that, ako kasi na tao is like, hindi ko masabi mahinin, yung parang introvert kasi ako, yung parang, ayoko, nahihiya ako, yung parang gano'n. Pero kapalan natin minsan yung mukha natin. Kasi kailangan natin ng connections. Yun. It's really also very important here sa Canada if we have connections. Because they can refer us when it comes to job, hunting, if you are looking for a part-time job, or if you're looking for a house to live, yung parang ganon. So, nakakatulong yung may connections ka, nakakatulong yung magiging open ka, yung parang ganon. And then, ano pa ba? Huwag masyadong magastos. Yung parang, if ever may ipon or madala tayong pera from the Philippines coming here sa Canada, i-convert natin para alam mo kung gaano kasakit gumastos. Kasi may sabi ng kaibigan namin, yung huwag ka na mag-convert kasi nandito ka na sa Canada. Kung hindi magko-convert, mag-convert ka para alam mo kung gaano kasakit yung pera mo sa Pilipinas, kinonvert mo na pera sa Canada, i-gastos mo. Yung parang, ang sakit niya, kasi yung parang sinabi, bakit delata lang to? Bakit 120 pesos na to sa yung para ma-feel mo kung gaano ka bigat yung ganon. And then, wag ma-overwhelm if ever magka-work ka na, wag din ma-overwhelm sa pera. Like, may nakukuha ka ng salary, na-overwhelm ka na, bilhin akong ganito, ganyan. Kasi malaki rin yung conversion. Oo, kung i-convert mo naman yung Canadian dollars to Philippines, ay, ang laki na ng sahod ko. Yung mga ganon. May mga, ganon din ako nung first Pero pag ikaw din yung nahihirapan at the end of the day, yung parang dito ko din nalaman, hindi naman sa pero you really need to save. Kasi sa Pilipinas, ang Pilipino, whether we like it or not, hindi tayo marunong mag-ipon. Yung come and go lang yung pera, come and go. Pero pag dito kasi, nakakatakot mawalan. Kasi wala kang, yung parang, hindi uso dito yung utang, mga besh. hindi uso dito. For example, may kakilala ka, ay, na-short ako. Uy, pwede ba pa? Hindi uso talaga dito, di ba? Kasi lahat ng tao dito, lahat ng Pinoy dito is really working hard. 2 to 3 jobs. And then, ikaw na lang mahiya na pag na-short ka, mangutang ka sa kanya. No, hindi uso yan dito. Yung parang, dito ko din na-appreciate yung mga Pinoy na hindi pala uso utang dito. If you really need money, then you really need to work. You really need to work for it. Yung parang ganon. So, yun, i-lessen natin yung gastos. Dapat, you also need to plan ahead. Kailangan may plano ka. Hindi pwedeng pagdating mo dito, bala na, let's just cross the bridge when we get there. No, don't do that. Walang sasalo sa'yo dito, kundi yung sarili mo lang. Yan, so, you really need to plan out if ever wala ka mahanap na work for a couple of months, anong pwede mong gawin? Anong alternatives na pwede mong gawin? Yung mga ganun na mga plano. If ever hindi ako makahanap ng bahay na gusto ko, ano pwede kong gawin? If ever ganito, ganyan. At least may plan ka, kahit hindi A to Z, at least A to E. May ganung plan ka. Para pagdating dito, hindi mo na lang maisip na, ay sana, uwi na lang ako ng Pilipinas. Yung ganun. Mahirap. I will never say na madali siya. No. Napakahirap talaga. Hindi siya mahirap na kaya mo lang siyang parang, okay lang yan, kakayain kita. No. Mahirap siya in a sense na umaabot ka sa punto na gusto mo nang give up. Naiisip mo, bakit ba ako napunta dito? Bakit ba ako nandito? Ang sarap na buhay ko sa Pilipinas. Wala naman akong problema sa Pilipinas. May problema ako, pero hindi naman ganito kalaki. Yung parang gano'n. So, you really need to plan out. And again, I will always say this,
you really need to have that kind of purpose kung bakit kayo napunta dito sa Canada. So, thank you so much, Sandra, for sharing. And ito na lang, last na lang, since taga Davao ka, di ba? So, pwede mong i-greet or ano yung pwede mong, I mean, ano gusto mo sabihin sa mga taga Davao in Bisaya? Okay. Oh, sa mga Bisaya, dara. Di ba? Nag-isutag Tagalog na. sa mga Bisaya, dira. Kabalo ko palaban ta, no? So, laban lang ta. Pero kana ako ginaingon nga kita mga Pilipino, labi na mga Bisaya, palaban jud ta. And kabalo po ko sa mga Bisaya is kabalo jud mo plano sa mga butang-butang. So, iplano lang jud na tanan, at least ready ka pag abot diri. And don't be, ayaw ka hadlok sa mga challenges na mga abot sa imo. Kaya at the end of the day, if gusto jud nimo imong ginabuhat, kabalo ka sa purpose kung ano ka naabot diri, maabot ug maabot ra na nimo. So laban ta. Salamat kaayo, Sandra, for that. And yun guys, hopefully meron kayong natutunan sa ating episode for today. Thank you so much, Sandra, for sharing your experiences. And yun guys, hopefully you like this video and continue watching my vlog. And like and subscribe. Thank you so much for watching, guys. See you again in my next vlog. Bye!